Okay, welcome po muli sa ating munting YouTube channel. Ito po ang ating ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako magpasalamat at bumati sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Rodel Pantilio. Ang sabi niya, "Sir, anong nangyari sa baril ko? Pumutok tapos nawasak yung magazine ko, nahulog yung magazine ko." Okay, sasagutin natin yan. At bago natin yan na sagutin ay gusto ko lang munang pasalamatan ng ating 39,156 na mga subscribers. At lalo tigit do sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo nga po isang charity vlogger na ang main purpose talaga ng aking YouTube ay pan-charity. Yung kinikita po natin dito sa ating YouTube ay tinutulong ko sa ating mga 6 na estudyante na mga anak na single parent. At ayos naman ang kita ko dito sa ating kumpanya. Wala naman tayong problema at hindi na rin tayo nagpaparal ng mga anak. Matagal na po ako nagpaparal ng mga bata, ng mga anak na single parent. Kaya yung aking pagtuturo sa YouTube ay parang bonus na lamang yan. Okay, at pasasalamatan ko lamang yung nagpakulay o nagpalipad sa ating premiere. Thank you, Boy Omay. At gayon din yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number yan para do sa ating mga beneficiaries. Thank you kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kay Jubel Platoon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Ambit, kay Anthony Banglista ng Pasay, kay Conrado Ilulaylio at kay Junar Diaz. At meron kayo magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. Okay, at yung mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas dahil ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at yung mga nagtatanong din tungkol sa baril na mga mabibili sa, huwag po kayong tumawag dito sa ating GCash number, yan po ay aking anak. At wala rin po kaming ipinagbibiling kahit ano pa man. Nagtuturo lang po ako dito sa YouTube channel. Kung may katanungan po kayo ay inyo lamang i-comment sa ating comment section dito sa YouTube. At hindi rin po ako sumasagot sa Messenger. Mahirap po nagagawa ko ng video na kayo lang makakapanood. Dito po sa YouTube ay lahat ng bansa na gustong manood sa akin ay makakapanood. So, hindi po ako magiging personal na tagapagturo ninyo. Sa YouTube channel lang po kayo magtanong para natin masagot. Okay, maliwanag po yan. Kaya pasensya na yung mga nagtatanong sa aking ang dami ko pong dapat sagutin sa social media. Karagdag, hindi na po, kalabisan na po yun para sa akin. Okay yan, at bakit daw ang sabi ni Rodel Pantalio, anong nangyari sa baril niya? Pumutok tapos nawasak yung mags ko, nahulog yung magazine. Okay, yung buti magazine lang ang nasira sa'yo, yung iba pati receiver nawawasak. Ganito ang nangyayari dyan. Kaya itinuro ko palagi na kung kayo ay magtutruting ng baril, ito, ay huwag ninyong babawasan itong ilalim na ito. Babawasan ninyo itong ilalim nito. Wag ninyo yan babawasan kung nagbababatangal. Lagi kong tinuturo yan. Kung bumabatangal ang baril ninyo, wag ninyong babawasan yan. Kasi pag binawasan ninyo yan, ang mangyayari sa inyong bala ay magiging unsupported. Okay? Lalaki yan. Kumbaga yung ilalim nito. Yung ilalim nito ay unsupported. So, maabot niya kasi ang basyo ay hanggang dito niyan, hanggang dito sa may mababa ng kalahati ay makapal yan. Pero pag dumating na yan sa banda rito, manipis na yan. Ang makapal lamang niyan ay yung dito sa may puno. So pag inabot yung manipis na yon na unsupported, at lalo't yung inyong mga basyo ay mga luma na,
o di kaya ay high pressure yung balang nagamit ninyo, puputok yan dito, sasabog. So pag yan ay sumabog dyan ang bala, backfire ang tawag doon, backfire. So ang mangyayari niyan, pag yan ay nag-backfire, lalabas dito ang apoy, dito pupunta, malakas po ang pressure niyan, mahigit yan 2,000, alos yan ay 2,000 PSI sa lakas niyan, o pinakamababa niyan ay 1,000 PSI ang lalabas niyan dyan, may kasamang apoy. So ganito ang mangyayari dyan, papaliwanag ko lang sa inyo. Okay, so yan, ganyan yan, ganyan, lalabas ang pressure dito, lalabas ang pressure dito. Saan ang punta niya? Di sa magazine. Pag sumabog pa yung sunod na bala dyan, mas malaking problema yan. Kung hindi sasabog yung kasunod na bala niyan, konti ang problema niyan. Siyempre, babagsak yung inyong magazine dyan. Itutulak yan pababa. Ay kung yung iba na ang nangyayari dyan, ay pati receiver wasak. Pag inamalas-malas ka pa, pati kamay mo, baka babawasan ka ng ng daliri o maputulang ka pag inamalas-malas ka pa. So kung halimbawa pagsabog ng bala dito, sumabog pa yung bala dito, ay di mapakalaking pressure yan, sabog na yung baril mo yan. So pati slide mo sira. Mabuti kung bumagsak agad yung magazine mo, okay yun, kasi yung pressure niya dito na dadaan sa magazine yun. Yung pressure niya sasama na siya dito sa ilalim. So ganun ang nangyayari. So ingatan ninyo yung inyong mga baril. Lagi kong sinasabi, kinakailangan wag ninyo itong bawasan. Ito wag niyong babawasan. Kung magtutruting kayo, ito lamang gilid ang inyong ipapalis, tatanggalin lamang ninyo yung mga kanto-kanto. Pero never ninyo, yung iba kasi babatangal, akala nila ay lalong babatangal yan pag tinanggalan ninyo, kasi yung bala niyan ay, ito lang yung tinuturo, yung bala niyan ay gaganyan lang, gaganyan. Hindi yan naangat, kasi nga bawas na yun dito. So ayan, yun lamang at kung kayo ay, advice ko rin, kung kayo ay gagamit ng reload, checkin ninyo isa-isa yung mga basyo ninyo. Kung may bitak, importante din yan. Checkin din ninyo yung inyong basyo, o yung inyong mga reload ninyong bala, o di kahit pabago, tinarin ninyo, baka may defective na bala. Okay? So, yun lang ang mapapayo ko sa inyo. Pag yan ay may bitak na, wag na ninyong panghinayangan yung isang putok. Wag na ninyo igamit yan. I-dispose na ninyo yan, ibalik ninyo sa nag-reload yan, papalitan naman yan. Titingnan ninyo yung mga buntis na bala, ay titingnan din ninyo. At pag kayo ay gumagamit ng mga buntis na bala, sa halip na ninyo, huwag ninyong paluluangin itong chamber ninyo, ingatan ninyo ang chamber ninyo. Kung kayo ay magsusukat ng bala sa chamber, yung factory load na bago, yung factory load, wag yung mga reload. Kasi ang reload, siyempre, reload na yun eh. So yan ang aking advice sa mga may firearms, para maiwasan ninyo aksidente at maingatan ninyo ang inyong mga baril. Okay, kung may pa kayo, kung may makukomment pa kayo at idadagdag, ay idagdag ninyo. Hindi naman ako sinasabi ko na nalalaman ko lahat, dahil yun lang ang so far ang nalalaman ko. Ang importante din, checkin din ninyo yung bala na ilalagay ninyo kung defective. Okay? At pwede rin, ito pang isa, iwasan ninyo ang squib load. Pag yan ay nag-squib load po, pwede rin mangyari yun. Dahil may bara na ang inyong tingga, may barado na dito sa dito sa baril ninyo. Yan, buti nalala ko. Barado na yan. Siyempre, ang pressure niyan ay dito na babalik. O kalimitan pa niyan, lumulubo yung baril. Masisira pati yung baril ninyo. At yung pressure niyan, sa halip na papunta doon sa labas, pabalik na yan. So ganoon din, pwede rin mangyari yun. So yun ang mga dahilan yan. Kaya pag squib load, maingat kayo, release magazine agad, unload ka kaagad,
at wag nang iputok. Pagkaduda kayo dun sa sound, alam naman ninyo yun eh, sa sound. Pag halimbawa medyo nagduda kayo sa sound, wag na kayong kung kahit pa kayo nasa kompetisyon, wag na ninyo ipagsapalaran yung ninyo. Kung may squib load, kahit pa yan ay sa pakiramdam ninyo ay lumabas yung bala, pero mahina na yung putok at naramdaman ninyo, wag na kayong manghinayang. May ginayon, nag-iingat tayo. Lagi tayong safe pag tayo gumagamit ng baril. Okay, yun lamang ang napapansin ko dyan. At sana nakapulutan ninyo ng aral ang pagbigay ko ng konting liwanag tungkol sa problema na yan. At kung meron pa kayong alam na dahilan kung bakit nagkaganon, ay i-share ninyo para malaman din ng ating mga kababayan. Okay, thank you very much. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. Magtanong lamang kayo at sasagutin natin. At kung hindi maliwanag yung aking sagot, ay mag-follow up kayo ng tanong. Thank you very much. God bless us.